Balita mula sa Baguio City, nakahanda ng City Government ng Baguio sa inaasang pagdagsa ng mga bisita ngayong Semana Santa. Magpapakalat ang Baguio City Police Office ng mahigit 1,000 police personnel sa iba't ibang panig ng lungsod para matiyak ang seguridad ng publiko. Katuwang nila ang 300 force multipliers at mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinatayang abot sa 50 hanggang 80,000 bisita inaasang dadagsa sa lungsod sa buong panahon ng Semana Santa. Itinaas naman sa Blue Alert status ang Emergency Operations Center ng Office of Civil Defense Cordillera para bantayan ang mga religious activities, tourism destination at pagsunod sa mga ipapairal na tourism protocols. Ngayon pa lamang ay halos fully booked na ang karamihan sa mga hotels and inns at mga transient houses sa summer capital of the Philippines. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo, Pilipino. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakilala ang isang lalaki na napatay ng mga pulis matapos nagnakaw ng pansabong na manok Marso 23 na madaling araw sa Barangay Wangan, Davao City. Sa report ng Davao City Police Office, habang nagpapatrolya ang mga membro ng Kalinan Police Station, may narinig silang sumisigaw ng tulong dahil may magdanakaw. Nang rumispondi ang mga pulis, naabutan nilang nagnanakaw ng manok pansabong ang kawatan. Sa kabila ng pagpasuko ng mga otoridad, hindi sila pinansin ng suspect at mabilis na tumakas. Hinabol siya ng mga pulis hanggang sa makorner ng mga otoridad at nang makorner ay pinaputukan ng suspect ang mga pulis na naging dahilan ng pagganti ng mga otoridad kaya nagtamo ng tama ng bala ang hindi nakilalang magnanakaw. Isinugod ng mga otoridad sa ospital ang suspect ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy naman ang investigasyon ng Kalinan PNP hinggil sa pagkakilanlan ng nasawing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Bicol, aabot sa higit 14 milyon halaga ng pinaniwalaang shabu ang nasamsam ng PDEA at ang PNP Bicol sa isang ikinasang operasyon sa barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, 2 ang naaresto ng mga talamak di umano ng pagbebenta ng iligal na droga sa probinsya na kinilalang sina alias Pan at alias Ham. Nasamsam sa 2 tulak ng droga ang nasa 2.1 kilo na pinaniwalaang shabu na may market value naman na abot sa tumataginting na 14,000 milyon. Kapwa kalabusan naman ngayon sa ang dalawang suspect na maharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Ruel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang masaya ng outing ng magkakaibigang mga kabataan na nauwi sa trahedya ng malunod sa swimming pool ang 14 anyos na binantilyo na kinilalang si Joshua James Aquino, estudyante at residente ng Barangay Pantal, Dagupan City. Nadala man si Aquino sa Pangasinan Provincial Hospital, diniklarang dead on arrival na ni Dr. Franny Lynn Quirona. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, alas 2:15 ng hapon, masayang naglalangoy sa fall ang biktima kasamang 4 pa niyang mga kaibigan nang makitang nakadapa na ito sa tubig at agad ay sinagip ng lifeguard at binigyan pa ng cardiopulmonary resuscitation bago dinala ng CDRMO sa hospital, subalit hindi na rin umabot ng buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino!